Ito po isang mahalagang event. Ito po Feast of Tabernacle nung panahon ito. No? At noong huling araw, nung pista na yan, sabi niya, if anyone thirst, let come to me and drink. So, parang sinasabi niya na yan ginagawa niyong pista, ako ang katuparan nito. Kaya, if anyone thirst, come, let him come to me and drink. Sabi ng Panginoon. Number 2, it reveals that God seeks satisfaction in the wrong places. Sabi nga po sa verse 2 ng chapter 55, di ba? Why do you spend your money for that which is not bread, and your labor for that which does not satisfy? No, kasi po, tayong mga tao, we pursue to get the temporary things in this world. No, yun yung ating pinagsisikapang makuha. No, yung mga temporary, mga material na bagay. So, the people pursue satisfaction through wealth, career, popularity, the social media, the pleasure, the possession, and success. No? Yet, none of these can satisfy the deepest need of our soul. Yun yung kaawaan ng Diyos sa ating mga kaluluwa. No? Only God can satisfy our soul. Ito po yung sinasabi ng ating Panginoon dito sa John chapter 6 verse 35, that I am the bread of life. Whoever comes to me shall not hunger. No, kasi yung mga matemporal na bagay ay hindi nakakapag-satisfy sa atin. Hindi tayo maililigtas ng mga bagay na ito. But our Lord Jesus Christ, kung tayo ay lalapit sa Kanya, sabi dito, whoever comes to me shall not hunger, because He is the bread of life. Number 3, it points to Jesus through the everlasting covenant. Diba? Sa verse 3, sabi dito, I will make with you an everlasting covenant, my steadfast, sure love for David. So, this refers to God's covenant with David in 2 Samuel na ating binasa. No, na magkakaroon ng eternal kingdom, an everlasting throne, at yung eternal king na matutupad sa ating Panginoong Hesus na siya yung binabanggit na bigli na magmumula. And the New Testament identifies Jesus as that promised son of David. That's why in Acts chapter 13 verse 34, Paul explained about Christ's resurrection. He quoted this passage in Isaiah chapter 55 verse 3. Sabi nga po diyan, and as for the fact that He raised Him from the dead, no more to return to corruption, He has spoken in this way, I will give you the holy and sure blessings of David. Yun yung tungkol sa pagkabuhay na manguli ng ating Panginoon. So therefore, God's covenant fulfilled in our Lord Jesus Christ, kasama po tayo dito. So the Christians are included in God's everlasting covenant through our Lord Jesus Christ. And it also calls the sinners to repent. No, na ating nabasa. And in verse 7, sabi diyan, God will abundantly pardon. No? Gaano man kalaki yung naging kasalanan, nakita natin yung kasalanan ng David, God will abundantly pardon. Na gagawin din niya sa kanyang bayan. So, ito yung kanyang kasiguradong ibinibigay sa kanyang bayan, sa ating lahat. So, important point mga kapatid na aking kung in-establish sa umagang ito. At sa ating napag-aralan, that God under the Old Testament will surely be forgiven by God if they turn back and repent. Ito po yung sinasabi ng ating pag-aaral. Na ang Diyos ay siguradong tatanggapin, patatawarin yung mga taong manunumbalik at magsisisi sa Kanya. Because of God's grace, and He promised to forgive those who repented
Because God is faithful to His covenant. Yan po yung important po. The question is, why did Jesus need to be crucified for the redemption of sin if the people had the assurance that their sins were forgiven? Diba? Nabasa natin, nakita natin na ang kasiguraduhan ng kapatawaran, no, doon sa mga taong nagkasala sa ilalim ng lumagyan. But ang tanong, kung gano'n naman pala, bakit kailangan pang mamatay ng Panginoong Hesus para sa katubusan ng mga kasalanan? Kung may kasiguraduhan na pala sa kapatawaran ng mga kapatid. So, let's give the answer to this question, mga kapatid, na agad-agad. Sabi po sa number 1, God's forgiveness cannot contradict His holiness. Sinabi nga natin na although God is forgiving, God is merciful, pero ang Diyos ay may hustisya. Sabi nga sa Habakkuk chapter 1 verse 13, your eyes are too pure to look on evil. You cannot tolerate wrongdoing. No? Sa kabila ng kanyang kaawaan, ang Diyos ay hindi niya ini-ignore yung mga kasalanan. No? Hindi niya iniiwang walang parusa yung anumang kasalanan ginawa ng tao. No? Yun ang hustisya. That is justice. Kaya nga, throughout the Bible, sin carries a penalty. No? Sa Ezekiel, sabi dyan, the soul who sins shall die. So, sa Romans chapter 6, chapter 23, the wages of sin is death. So, we deserve to die because of our sin. We deserve to get punishment dahil sa ating mga kasalanan. But, ang magandang balita, mga kapatid, merong umako noong punishment na dapat tayong tatanggap. Merong sumalo o nagbayad nagbayad sa ating mga kasalanan. No? Kaya po, ito yung dahilan kung bakit importante yung kamatayan ng ating Panginoon. And by the way, if you remember our studies about Revelations, Book of Revelation, that the blood of Lamb, the blood of the Lamb, was shed before the foundation of the world. Naalala niyo po yun? Na ibig sabihin na yung kamatayan, nung kamatayan ng ating Panginoong Hesus ay preordained, or foreordained, na italaga na, alam na ng Diyos na mangyayari ito. No? Kaya po, yun ang kahalagahan ng kamatayan ng ating Panginoon. And by the way, in Romans chapter 3 verse 25, sabi po dito, basahin ko po sa Tagalog, sabi po sa chapter 3 verse 25, na siya'y inilagay ng Diyos na maging pampalubag loob sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang dugo upang maipakilala ang kanyang katuwiran dahil sa hindi pagpansin sa mga kasalanan na nagawa na nagdaang panahon sa pagpapahinuhod ng Diyos. No? Yun pong God represented Christ as propitiation, pampalubag loob. Ito'y nagpapakita, it represents God's righteousness. No? Kaya yung iba sinasabi, bakit hinayaan ng Diyos na mamatay ang kanyang buntong na anak? No! This is the demonstration of God's righteousness. Para nga po matupad yung kanyang kalooban na lahat ng kasalanan ay may kabayaran. May kabayaran sa kasalanan. At doon binabanggit yung mga sabi ng Diyos, upang maipakilala ang kanyang katuwiran dahil sa hindi pagpansin sa mga kasalanan na nagawa na nagdaang panahon sa pagpapahinuhod ng Diyos. No? So God delayed the judgment to those people who committed sin before the cross. No? Pero hindi ibig sabihin no, na iwi na lang bahala niya.